Inamin ni Coach Tim na wala na siyang maibibigay na estilo sa Gilas Pilipinas maliban sa kanyang triangle offense na binabatikos ng karamihang Pinoy. Binigyan din niya na pabor siyang paiksain ang season ng PBA para mabigyan daan ng paghahanda ng Gilas Pilipinas. At sa dulo, inilabas niya ang rason bakit siya tila at tubili sa paggawa ng malaking pagbabago sa pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Umusok at dumipensa si Coach Tim Cone sa issue ng triangle offense na ginagamit nito sa Gilas Pilipinas. Sa panayam ni dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang Power and Play program, inisa-isa ni Coach Tim Cone ang biyayang inihatid ng kanyang taktika mula nang hawakan niya ang pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Alam ko maraming tao ang nagrereklamo at naiinis tungkol sa triangle offense system. Pero may dalawang bagay lang akong gustong sabihin. Una, ito ang pinakamagaling kong gawin at ito na rin ang naging sistema ko sa buong karera ko. Kaya para sa akin, kung magtuturo ako ng bagay na hindi ko alam, wala naman say-say yun. Pangalawa, nung tinalo namin ng Latvia, wala naman nagsabi ng kahit ano laban sa triangle. Nung tinalo namin ng New Zealand, noong nanalo kami sa Asian Games, wala rin nagsasabi tungkol sa triangle. Pero ngayon binabanata na naman ng triangle. Parang naging libangan na lang ang ganitong pagbatikos. Alam niyo kung tutusin mga playoffs, may point naman talaga doon si Coach Tim Cone, di ba? Nung time kasi na pinakikinabangan natin ng triangle offense, yung mga panalong binanggit niya, wala naman talagang bumabatikos doon. Tuwang-tuwa tayo kasi nananalo sila, di ba? Pero nung ilang paso tayo ng Australia dito sa Asia Cup, batikos naman na nakuha nila. Sa parte niya, masakit talaga yun dahil parang sinasabi niya na hindi nakikita ng fans ang magagandang dinala ng kanyang triangle offense sa Gilas Pilipinas. Yun yung dating, di ba? Sa isang side, ang ipinaglalaban ng ating mga kababayan, medyo hindi na raw uso. Malayo na raw sa katotohanan ng kanyang estilo. Naiwan na raw ng panahon dahil luma na yung ginagamit niyang sistema. Kaya kailangan na umano mag-adapt siya sa bagong sistema ng basketball. Ang problema, kung gagawin niya yon, kung babaguhin niya yung sistemang pinatutupad niya sa Gilas, base sa kanyang pahayag, wala siyang may tuturong iba, di ba? Triangle lang alam niya, kaya itutuloy lang niya yan habang hawak niya ang pambansang koponan kay PBA man yan or Gilas Pilipinas. Ganun yung dating sa akin. Inamin naman ni Coach Tim na hindi siya nahuhuli sa balitaktakan ng fans sa social media. Sabi niya sa interview, nagbabasa talaga siya ng mga komento ng ilan nating mga kababayan kahit mahirap at kahit masakit para sa kanya. Gusto daw niyang malaman talaga yung pulso ng taong bayan, di ba? Kaya hindi talaga lingid sa kanya yung panawagan ng ating mga kababayan na palitan yung kanyang estilo. Pero ayun na nga kung sa tindera, ang ibinebenta niyang produkto is kakanin. Pero ang napuntahan niyang palengke, isda yung binibili. Parang ganun, magkaiba, di ba? Ibig sabihin, hindi match ang gusto ng fans at sa gusto niya. Kaya base sa kanyang pahayag, wala siyang babaguhing style sa kanyang pagmamando sa team. Sinabi niya na kasi yun yung alam niya. Kaya sa nananawagan dyan ng bagong estilo, sa tingin natin, wala siyang plano na baguhin po yun. Malinaw po yan sa sinabi niya. Sa nasabing interview ay nabanggit din ni Coach Tim ang paghahandang ginawa nila para sa FIBA Asia Cup. Ayon sa kanya, gusto niya ng mas mahabang paghahanda pero hindi ito tugma sa kasalukuyang format ng PBA. At nang matanong kung pabor ba siyang paiksiyan ng season ng liga, malutong na oo ang kanyang sagot. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Oo, pero ulitin ko, sino ba talaga may control dito? Mali ang tinatanong ninyo. Kailangan ninyong tawagan ng ibang tao at sila ang tanungin. Gusto ko sana magkaroon ng mas mahabang oras para sa paghahanda. Ang New Zealand at Australia, nakapaglaro sila ng 4 na tune-up games laban sa isa't isa. 3 sa Australia at 1 sa New Zealand. Nangyari yun noong Mayo at Hunyo pagkatapos ng season nila. Pero tayo, halos 11 months sa isang taon ang takbo ng season natin. Sakto yung sagot niya, di ba? Paano mo nga naman gagawin na mag-practice kayo ng mas malimit kung gipit kayo sa oras? Yung liga natin dito, 3 conference po yan. Kaya wala silang time para maghanda ng mas matagal. Sa panahon ng paghahanda nila para sa torneo ng FIBA, hindi sila makakakilos dahil yung mga player na isasalang niya sa practice, kasalukuyang nakikipagbasagan sa kalabang team sa PBA para sa finals ng season na yon. So tama siya. At pabor siya ng paiksyan ng season o siguro bawasan ng conference ng liga, di ba? Sa ngayon kasi 3, andyan ang commissioners, governors, and of course yung Philippine Cup. Sa lahat ng yan, kung titingnan mo, walang magiging pwesto ang practice para sa Gilas Pilipinas talaga. Mula kasi Pebrero hanggang Disyembre, gumagana yung liga kasabay ng magiging practice sana ng Gilas para sa torneo ng FIBA or sa qualifiers na dadaanan ng pambansang koponan. Tapos isa rin sa binanggit niya yung budget. Parang ayon sa kanya, wala silang ganong kalaking budget para sa ating pambansang koponan. In short, malaki talagang problema ng Gilas Pilipinas, hindi ba? Hindi lang siya nakasentro sa practice,
practice. Kahit yung issue ng pondo, problema din nila yon. Kaya ano pa yung aasahan natin? Problema din pagsapit ng torneo. Matatalo lang sila kasi hindi sagad ang nakukuha nilang oras at pondo para dito. So ngayon, alam na nating lahat kung bakit ganitong kalagayan ng ating pambansang koponan, di ba? Hindi lang siya nagmumula sa style ng coach kasama lahat ng aspeto. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim Cone, binanggit niya ang importanteng rason bakit siya atubili sa pagpapalit ng player or pagbabago sa koponan sa kabila ng panawagan. Banggit niya, ito yung mga konsiderasyon na isinasaalang-alang ng kanyang grupo. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa Windows, 3 hanggang 6 na araw lang ang meron tayo. Kung gagawa tayo ng malaking pagbabago sa koponan at 3 araw lang ang paghahanda, gaano kaganda magiging laro natin pagdating ng laban. Ito ang mga konsiderasyong sinasaalang-alang namin. Pero isinama na namin ang mga bagay na ito kaya sinusubukan namin gawin ang lahat ng makakaya namin sa loob ng saklaw ng paghahanda at budget. Grabe, no? Kung susuriin mo yung pahayag niya, parang ang laking hirap talaga ng dinadaanan nila. Bukod kasi sa panahon na kailangan nilang pagtiyagaan dahil kulang talaga, andyan din ang bashing ng ating mga kababayan kapag hindi sila nakapag-perform ng maayos. Ang tanong, paano nga sila magpe-perform ng maayos kung kulang na sila sa oras, kulang pa rin sila sa budget? Ang laki problema ron mga ka-playoffs ha. Hindi siya basta-basta problema. Mabigat na harapin ang kakulangan ng kanilang pondo at oras. Isipin nyo ha, meron lang silang 6 na araw sa windows ng qualifiers. Yung 6 na araw na yun, pasalamat na tayo siguro kung kumpleto sila doon. Halimbawa natin yung nangyari kay Junmar at kay Calvin Optana sa huling laban nila dito sa Macau, di ba? Naghahanda nung time na yun ng Gilas Pilipinas para sa Asia Cup. Di ba hindi sila nakasama sa hanay ng Gilas noon dahil kakatapos lang nilang magbakbakan sa finals ng PBA? Kaya nung time na ando na sila sa Asia Cup, iba na yung forma ng koponan. Hindi kaagad nila nakuha yung forma nila, di ba? Resulta, lumuhod sila sa New Zealand and sa Chinese Taipei. Etong dalawang team na to mga ka-playoffs, tinatalo na natin to dati, lalo na yung Chinese Taipei, di ba? Pero binanata ng Gilas sa Asia Cup, tinalo sila. Kitang-kita yung kakulangan nila sa practice. Kaya ang tanong, pwede ba nating isisi sa isang tao lang ang problema or kay Coach Tim Cone lang ang problema? Sa tingin ko hindi, kasi ang daming factor na dapat isaalang-alang natin. Panahon, availability ng players, and of course yung budget. Yun yung nakikita natin base sa kanyang pahayag. So guys, maraming salamat.